Hello and welcome to a special spotlight series on amazing athletes set to compete in the upcoming Asian Games. I'm Ayel Estraniero and this is Starting Lineup. Dancing, swaying, shooting. Puts it on top and hits it late. That is the champion. Isay tosses to Netura. A national athlete's journey comes in many forms, and today we start off with a pair of veterans who have made the country proud. We have Nat Perez and Noel Jose with us tonight. Thank you for joining us in the show. Simulan na natin, both of you, no strangers in the big stage in the international scene, pero balikan natin kung saan nagsimula yung kwento nyo. I'll start off with you, Noel, gold medalist in palarong pambansa, but in the sport arnis. Kwento mo naman sa amin paano ka biglang napunta sa fencing. Bali, 5 kami magkakapatid, nag-arnis kami, tapos pang-apat ako. Tapos kasi nung high school, scholar din ako nung high school ako. Tapos nung magka-college, syempre parang kailangan ko uli ng scholarship para makatulong sa family kasi hindi naman kami mayaman. So, nung pagpunta kong UST kasi, walang scholarship yung Arnis. Season 76 ako pumasok sa UST. Dapat pansamantala lang ako sa fencing. Sabi, sige, try pala namin ikaw sa fencing muna. Kasi unlike sa ibang sports, sa basketball, volleyball, meron silang nakukuha na kukuha sa palarong pambansa. Meron silang nare-recruit. Unlike sa fencing, wala silang nare-recruit. Kasi hindi pa naman sikat yung fencing community that time. Pero until ngayon naman, hindi pa ganun kalaki. Pero at least, blessing in disguise na napunta ako sa fencing. Kasi andito ka ngayon. And you're gonna compete in the Asian Games for the second time. Pero kay Nat naman, it's an entirely different story because you had a legendary collegiate career, 3 MVPs under your belt. Very successful yung collegiate ranks mo. Pero paano ka napunta sa fencing naman? Nag-start po ako sa grassroots program sa QC po. And then at first talagang try lang. That was March 2007. And project siya po ng isang counselor sa amin sa first district ng QC. And then try lang nung una, tapos parang along the way nagkaroon ako ng friends. Tapos syempre 'di ba pag may friends ka, tapos bata ka, parang nilook Na-enjoy forward mo lagi, everyday na makita sila. Parang paglaro ka sa labas, everyday nilook forward mo na umaga maglaro kayo. So, ganun yung nangyari sa akin. Tapos parang unconsciously, ayun, parang di ko na alam, magaling na pala ako, ganun. Hanggang sa na-recruit ako sa UE Junior, sa UE High School, noong second year high school. So, galing kasi ako ng first year public school. Tapos, that time may residency pa na 1 year. So, nag-residency ako ng 1 year. Third year na ako nakalaro. Tapos, third year, fourth year, nag-champion din natin. Tuloy-tuloy na. Hindi ko na matandaan, tanda ko na. Tapos yun, hanggang college, first year hanggang fifth playing year ko, Champions kayo. Yes. Two entirely different story. You started college na, you started at a very young age, but after years and years of playing fencing and representing the Philippines, what do you love most about fencing? Kasi andito pa rin kayo naglalaro pa rin kayo. Sige, go ahead. Ikaw muna. Para sa akin kasi yung fencing, doon ako nakakuha ng opportunity talaga. Kasi pangarap ko talaga, di ba, 5 kami magkakapatid, athlete kami. Tapos yung tatay ko talaga nagpupush sa amin dati na maging athlete talaga. Tapos parang pangarap niya, isa sa amin maging part ng national team. Nung nalaman ko sa fencing, may ganun. Kasi sa Arnis that time, wala pang national team ngayon meron ng national team. So sa fencing, nung nalaman ko meron, doon ako nakakuha ng scholarship, nakapunta ako iba't ibang bansa dahil doon. Tapos may chance ako makapasok sa Olympics dahil sa fencing, makapaglaro sa Olympics, sa Asian Games. So kaya hanggang ngayon, naglalaro pa rin ako kasi di ko pa rin nararating yung pangarap ko na yun. Andun pa yung goal na yun. Yes. Ikaw naman, Nat. Ako, I think nandito pa rin ako kasi feeling ko nung bata pa lang ako, nung na-feel ko na ito talaga yung gusto ko. Parang nakaset na yung mind ko na
this is my passion. Parang bata pa lang na instill na sa akin na ito yung passion ko. So parang all those years, high school, college, hanggang after collegiate, parang hindi nawala yun sa sistema ko. So lagi ko lang siyang iniisip na dahil passion ko to, hindi ako basta susuko hanggat hindi ko nakukuha yung ultimate goal, which is to play in the Olympics. Andun pa rin yung drive and yung passion to play. And both of you, as mentioned kanina, mga veterano na kayo. You've been with the national team for the longest time. And you are the leaders of this national team. So, paano nyo na-handle yung pressure and yung responsibility that comes with it becoming a leader? Sige, ikaw naman muna, Nat. Kasi yung pressure naman is always gonna be there, and also yung responsibility. The moment you became a national team, meron kang malaking responsibility na dapat magampanan. And I think we're just doing our job every day na we have to be a good example to others. Halimbawa, yung being a good example, siguro umpisahan natin sa pagiging masipag sa pag-training. And aside from being masipag, siguro yung pag nag-training tayo, dapat we give our 100% on the training. Hindi lang parang pumunta ka sa training just to have an attendance. So dapat when you go to training, you know bakit ka nandun. You know dapat kung ano yung goal mo. Intentional Yes, ka. dapat kung ano yung gusto mong ma-achieve on that day. Ikaw naman, no? Para sa akin naman, yun na nga, yung pressure kasi is laging nandyan talaga. Since maging part ka ng national team, medyo may pressure na talaga yan eh, na syempre kung gusto mong magstay sa national team, kailangan mong gagalingan na hindi ka matatalo ng mga aspiring na ano. Kasi syempre lagi may national ranking eh. So kailangan ikaw yung nasa top. Tapos, syempre, ano naman eh, pag pine-pressure ka nila, ibig sabihin may tiwala sila sa'yo. I mean, parang privilege din yan na ba't ka ba nila pine-pressure? Ibig sabihin, nag-expect sila sa'yo na kaya mo, na magaling ka, na may tiwala sila, nakikitaan nila ng potential na kaya mo talaga yun. Kaya may expectation talaga sila. So sa amin, yun nga, ginagawa lang namin lagi kung ano yung best namin sa training, yung trabaho namin na kung ano, kailangan namin gampanan na everyday mag-training, gawin yung 100% best, na hindi ka nagpapa-petiks lang sa training kasi syempre mga kalaban mo naman nagte-training din naman talaga ng mabuti. Nagpapakahirap Oo, din. so kailangan galingan mo or mas magaling ka dapat sa kanila. Kasi kung madali lang naman ng fencing or maging national team, edi dapat lahat nasa national team, lahat kami magagaling na. You've had so many success over the years, pero para sa inyo, ano yung favorite achievement nyo so far sa journey nyo? Sige na. Siguro yung favorite ko po na all throughout my journey na na-accomplish ko, siguro yung nanalo po ako ng bronze medal sa Asian Under-23. So for me po, special siya kasi mahirap po mag-medal sa Asia eh. So sa Asia kasi ang fencing po talaga is very strong. Kasi andyan po ang China, Japan, Korea, and Hong Kong. So the fact po na nakapag-medal ako on that competition last 2018, sobrang meaningful and sobrang masaya po ako on that achievement. Ikaw na. Para naman sa akin, siguro favorite ko yung nag-rank 25 ako out of 240 plus or 220 plus na fencers ng World Cup Grand Prix namin sa fencing. Kasi parang umabot ka kasi ng top 32. Kasi sa fencing kasi parang kinukuha sa amin for Olympics is halos nasa top 32 ng world. So parang if umabot ako once lang naman yun. Pero syempre, pinaka-favorite ko isa. Kasi parang ibig sabihin, kahit papano, kaya ko talagang umabot sa ganong level na makipagsabayan sa mga world-class athletes na kasi ilan din tinalo kong magagaling na Korea, China, European countries, that competition. So, ibig sabihin nga, parang if lagi akong makakapag-compete, mabigyan ng ganong exposure, then mame-maintain ko lang lagi na nasa top 32 ako. Ibig sabihin, kaya ko mag-qualify for the Olympics talaga. Kasi ibig sabihin, bakit kung nakayanan ko pala before, tas bakit hindi ko laging nandun, ibig sabihin, kulang lang ako sa competitions eh. So if nakayanan, ibig sabihin, posible. Hindi siya imposible para sa mga Filipino fencers. I'm sure isa lang yun sa maraming achievements na nakamit nyo over the years. So thank you for sharing your story. Pero may pagkukwentuhan pa tayo mamaya, babalik pa kayo. But after the break, we shift from the veterans to the rising stars. Stay tuned. You're watching Starting Lineup.